Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. 16 anyos na babae, patay matapos matrap sa sunog sa Caloocan. Yan ang MBC TV Network News ni Edwin Duque. Nakita na ang nawalang batang babae na si alias Kakay, 16 years old, na estudyante dito sa Caloocan. Siya yung naiulat na nawala kahapon ang hapon mula sa sumiklab na sunog. Unang nakuha kagabi ang isang alias Obet, 64 years old, na nangungupahan naman sa bahay ng biktima sa nakaopera lamang ng kanyang ulo makaraang di makalabas ng kanilang inupaang bahay. Ayon dito kay Rose Ana Kabunyag, ang pinsan ng bata na biktima ay nag-aaral sa MCU at alalay din ng kanyang ina sa pagtitinda ng prutas. Sumisigaw pa daw ng tulong ang biktima pero sa sikip ng daanan ay di na nakalabas pa hanggang sa tuluyan ang mabagsakan ng matigas na bagay kung saan ay nakadapang nakita ngayong umaga ng Bureau of Fire Protection. Ayon naman dito kay Benji Tudla ng Bureau of Fire Protection, 5 pa yung sugatan sa naganap na sunog na nagumpisa sa bahay ng isang Milani Dakaymat sa Natividad District sa Barangay 81 Caloocan. Karamihan niya ay paupahang apartment na pinagmulan ng sunog kung saan ay nadamay ang mga kabahayan sa kalsada at bahagi ng commercial building. Sa tala ng Caloocan Bureau of Protection, tinatayang nasa 100 individual ang nawalan ng tahanan mula sa 15 kabahayan. Hindi agad naapula ang sunog kahapon dahil masikip at ang iskinitang papasok sa lugar, pati na rin ang makukulit na residente sa lugar na nangagaw ng hose habang inapula ang sunog. Nadiskubre rin ng mga tauhan ng Bureau of Protection na karamihan sa lugar ay pawang nakajumper sa poste ng Meralco. Patuloy ngayon ay sinasagawang investigasyon kung ano ang sanhi ng sunog. Para sa MBC TV Network News, ako sa Aris 23, Edwin Duque, nagulat sa Lisa Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DOH aktibong nakamonitor sa trends ng COVID-19 sa gitna ng napaulat na pagtaas ng kaso sa Southeast Asia. Aktibong nakamonitor ngayon ang Department of Health sa trends ng COVID-19 sa gitna ng napaulat na pagtaas ng kaso sa naturang sakit sa Southeast Asia. Sa isang statement, inihayag ng DOH na nakikipag-ugnayan na sila sa pamamagitan ng nakalatag na mga mekanismo gaya ng ASEAN, na nagbibigay ng mga beripikadong impormasyon at pagpapalakas pa ng kahandaan, kaya't walang nakikitang dahilan ng pagkaalarma. Sa datos ng DOH as of May 3, dito sa Pilipinas bumaba sa 87% ang mga kaso at nasawi dahil sa COVID-19 mula noong nakalipas na taon, kung saan tanging nasa 1,774 ang napaulat na kaso ngayong taon, para sa 14,074 cases noong 2024. Iniulat din ng ahensya na nasa 1.13% lamang ang case fatality rate, nagpapakita niya ang kamakailang trends ng bahagyang pagbaba ng mga kaso sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo, mula sa 71 cases noong March 23 hanggang April 5 ng kasalukuyang taon, bumaba ito 65 cases mula April 6 hanggang 9. Muli namang hinihimok ang publiko sa pagsasagawa ng preventive measures para maprotektahan ang sarili mula sa sakit gaya ng pagsusuot ng face mask sa healthcare facilities, pananatili sa bahay kung may sakit, takpan ang bunganga kapag uubo o babahin, regular na maghugas ng kamay at maagang pagpapakonsulta kung nakakaramdam ng sintomas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.